Huwag kang mag-alala. Sisingilin natin lahat sa kapatid mo. Iyan. Iyan ang mga salitang narinig ko mula sa sarili kong ama. Ang mga salitang bumasag sa buong pagkatao ko sa isang gabing akala ko ay uwi lang para sa isang selebrasyon. Mga salitang kumpirmasyon na sa loob ng bahay na ito, hindi ako anak. Isa lang akong investment, isang fallback plan, isang ATM na bubuksan kapag kailangan na nila ng pera. Nakita ko sila mula sa dilim ng pasilyo. Ang tatay ko, si Marco na kapatid ko, at ang nanay ko. Nagbubulungan sila sa kusina na para bang mga kontrabida sa isang pelikula. Ang tatay ko, kampante. Ang kanyang mukha, walang bahid ng konsensya, na para bang ang planong lokohin ang sarili niyang anak ay isang ordinaryong business proposal lang. At si Marco, ang paborito, ang prinsipe ng pamilya. Nakita ko ang isang maliit na ngisi sa kanyang mga labi. Hindi isang ngisi ng pagkagulat, kundi isang ngisi ng isang taong sanay na laging may sumasalo sa kanyang mga pagkakamali. Sanay na may ibang magbabayad para sa kanyang mga kasalanan. At sa pagkakataong ito, ako yon. Ako ang nakatakdang magbayad. Nakita ko si nanay, ang ilaw sana ng tahanan, na tumatango lang. Sumasang-ayon sa lahat. Pinapakinggan ko siyang sinasabi na may obligasyon akong tulungan ng kapatid ko. Dahil pamilya kami. Pamilya, nakakatawang isipin. Sa sandaling iyon, habang nakatayo ako roon, nanginginig at hindi makahinga, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Imbes na masaktan, nakaramdam ako ng isang kakaibang kalinawan. Isang klase ng kapayapaan na dulot ng katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Ang lahat ng pagdududa, nawala. Pinalitan ito ng isang matigas at malamig na desisyon. Imbes na umiyak, ngumiti lang ako sa dilim. Isang ngiting hindi nila kailanman makikita. Isang ngiting nagsasabing, tapos na ang laro. Ako si Sofia, 28 taong gulang. At sa loob ng halos 20 taon, ako ang naging anino sa sarili kong pamilya. Ako ang panganay na laging kailangang maging perpekto, ang nakakuha ng 95 sa exam, pero tatanungin pa rin kung bakit hindi 98. Samantalang si Marco ang bunso, ang paborito, kahit bagsak ang grado, may bago pa ring laruan. Naaalala ko nung Pasko, nung 14 anyos ako. Ang hiling ko lang ay isang simpleng laptop para sa pag-aaral. Ang natanggap ko, isang second hand na halos hindi na gumagana. Si Marco, isang bagong-bagong gaming computer na triple ang halaga. Dahil kailangan daw niya para sa kanyang problem-solving skills. Ang edukasyon ko, isang gastos. Ang libangan niya, isang investment. Nang kailangan kong magkolehiyo, sinabi nilang wala silang pera. Kailangan daw nilang mag-ipon para kay Marco na 3 taon pa bago pumasok sa unibersidad. Kaya ako ang panganay, ang breadwinner ng sarili kong pangarap. Nagtrabaho ako ng 2 part-time job. Sa umaga, estudyante. Sa gabi, service crew sa isang coffee shop. Gabi-gabing puyat at pagod para lang makapagtapos. Habang siya, pinag-aral sa isang magandang unibersidad, full paid, walang anumang alalahanin sa pera. Ako ang nagsumikap, ako ang naghirap, ako ang nagtagumpay ng mag-isa. At ngayon, ang tagumpay na yon, ang sahod na pinagpaguran ko, ang kondo na binili ko mula sa sarili kong dugo at pawis, gusto nilang kunin. Gusto nilang gamitin para pagtakpan ng 2 milyong pisong utang ni Marco sa online sugal. Gagamitin nila ang pagmamahal na hindi ko kailanman naramdaman mula sa kanila para manipulahin ako. Pero heto ang plot twist. Heto ang resibo. Hindi nila alam na ang babaeng minamaliit nila ay hindi na ang batang laging naghahabol sa kanilang pagtingin. Hindi nila alam na ang bawat sentimong inipon ko ay may kasamang resibo. Isang resibo ng bawat sakripisyo, isang resibo ng bawat luhang pinigilan ko. At higit sa lahat, hindi nila alam na narinig ko ang lahat, ang bawat salita, ang bawat detalye ng kanilang maruming plano. Akala nila hawak nila ako sa leeg dahil sa konsepto ng utang na loob. Ang hindi nila alam ay hawak ko ang resibo ng kanilang katrayduran. At ngayong gabi, sisingilin ko silang lahat, hindi ng pera,
kundi ng resulta ng kanilang ginawa. Kwentuhan mo naman ako. Naranasan mo na bang maramdamang parang bisita ka sa sarili mong pamamahay na para bang ang halaga mo ay nakabase lang sa kung anong maibibigay mo? Kung oo, para sa iyo ang kwentong ito. Pindutin mo na ang like button at i-share mo ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo. Samahan niyo ako habang inilalahad ko kung paano ko kinuha ang lahat ng dapat ay sa akin at kung paano ko sa wakas nahanap ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Dumating ang araw ng graduation ko sa high school at hawak ko ang karangalan bilang valedictorian. Sa entablado, nagsalita ako tungkol sa pagsisikap at determinasyon. Pero sa gabing iyon, sa loob ng opisina ni tatay, hinarap ko ang isa sa mga unang sampal ng katotohanan. Umupo ako sa harap nila ni nanay, dala ang acceptance letter ko mula sa isang kilalang state university na may kasamang partial scholarship. May pag-asa pa sa puso ko, kahit kaunti. Pero sinabi ni tatay sa isang boses na walang emosyon na hindi nila kayang tustusan ang pag-aaral ko. Kailangan daw nilang mag-ipon para sa kolehiyo ni Marco, para sa kanyang mamahaling computer science program. Kahit na 3 taon pa bago siya magkolehiyo. Walang argumento, walang pakiusap. Iyon ang desisyon, tanggapin ko man o hindi. Kaya sa halip na umiyak, tumango lang ako. Kinuha ko ang mga financial aid forms at nagtanong tungkol sa student loans na para bang isa lang itong business meeting. Sa gabing iyon, hindi ako natulog. Nag-apply ako sa lahat ng scholarship na mahahanap ko at naghahanap ng mga part-time job malapit sa campus. Kailangan kong mabuhay, kailangan kong makapagtapos sa sarili kong mga paa. Kaya naman ang 4 na taon ko sa kolehiyo ay naging isang blur ng mga klase sa umaga, trabaho sa library sa hapon, at pagiging service crew sa isang coffee shop hanggang gabi. 5 oras na tulog kung papalarin. Ang dorm room ko ang naging santuwaryo ko, ang unang espasyo na tunay na sa akin. Ang mga tawag nila, bihira lang. At kapag tumatawag sila, laging tungkol kay Marco. Nakapasok siya sa varsity team. Kailangan niya ng bagong laptop. Binilhan nila siya ng pinakabagong MacBook Pro. Isang investment daw. Habang ako, tinitipid ang bawat piso para sa pagkain at libro, gamit ang laptop na binalutan na ng duct tape. Pero sa kabila ng lahat, nagtapos ako. Cum laude. At bago pa man ako umakyat sa entablado para kunin ang diploma ko, may offer na ako mula sa isang malaking financial firm sa BGC. Umuwi ako sa Laguna para sa ika-55 kaarawan ni nanay. Dala ko ang isang mamahaling handbag na matagal na niyang binabanggit, isang regalo na mas mainit pa kaysa sa nararamdaman ko. Ang hapunan ay pamilyar. Ang usapan, puro tungkol sa mga plano at tagumpay ni Marco, kahit na wala pa naman siyang napapatunayan. Pagkatapos kumain, umalis si Marco para makipagkita sa mga kaibigan, habang ako ay naiwan para tulungan si nanay sa kusina. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bumaba ako para uminom ng tubig, at doon sa dilim ng hagdanan, narinig ko ang lahat. Ang pag-uwi ni Marco, ang mahinang boses ni tatay. Narinig ko ang pag-amin ni Marco, 2 milyong piso, utang, sa online sugal, sa mga credit card. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ko. Huwag kang mag-alala, sabi ni tatay kay Marco. Sisingilin natin lahat sa kapatid mo. Nagpatuloy sila sa pagpaplano. Gagawa sila ng kwento tungkol sa isang family business. Gagamitin nila ang pangalan ko, ang maganda kong credit score para makakuha ng loan, at gagamitin nila ang kahinaan ko, ang paghahangad ko para sa pagmamahal at pagtanggap nila, para manipulahin ako. Narinig ko pa si nanay na sumang-ayon. May obligasyon daw ako, dapat lang daw akong mag-contribute, at si Marco, narinig ko siyang tumawa, isang tawang gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng maraming taon ay nag-ipon at naging isang matigas at malamig na desisyon. Tapos na ang pagiging mabuting anak. Oras na para protektahan ang sarili ko. Hindi ako natulog. Sa halip na umiyak, nagplano ako. Ang aking isip na karaniwang puno ng emosyon
ay biglang naging napakalinaw. Para akong isang sundalong naghahanda para sa isang giyera. Una, inisip ko ang lahat ng aking pinansyal na ari-arian. Ang aking mga ipon, ang aking investments, ang aking kondo. Kailangan kong siguruhin na ang lahat ng iyon ay ligtas. Hindi nila maaaring makuha. Pagkatapos, ang personal na aspeto. Ang gagawin ko ay hindi lang isang simpleng paglayo. Ito ay isang pagputol. Isang tuluyang paghiwalay. Handa na ba ako para doon? Inalala ko ang lahat, ang bawat Pasko, ang bawat birthday, ang bawat tagumpay na binaliwala nila. Inalala ko ang pagod at puyat sa kolehiyo habang si Marco ay nabubuhay na parang isang hari. At ngayon, ang sukdulan ng lahat, ang plano nilang ibuon ako sa utang para sa kanyang mga kasalanan. Oo, handa na ako. Dahan-dahan inimpake ko ang aking mga gamit. Walang ingay. Iniwan ko ang regalo para kay nanay sa ibabaw ng kanyang aparador. Nagsulat ako ng isang maikling sulat na nagsasabing may emergency sa trabaho at kailangan kong bumalik agad sa Maynila. Isang simpleng kasinungalingan para bigyan ako ng oras. Pagkatapos, naghintay ako. Hinintay kong bumalik si Marco, hinintay kong humimbing ang buong bahay. At bandang 3:00 ng umaga, sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan akong bumaba, iniwasan ng baitang ng hagdan na laging umuugong. Pagdating sa pinto, huminto ako sandali. Tiningnan ko ang madilim na bahay na hindi ko kailanman naramdaman na tahanan. At pagkatapos, lumabas ako, isinara ang pinto at hindi na lumingon pa. Nagmaneho ako papalayo sa bahay na iyon sa huling pagkakataon. Walang luha, walang pagsisisi. Ang tanging nararamdaman ko ay isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Nag-check-in ako sa isang hotel malapit sa airport, isang lugar na walang nakakakilala sa akin. At doon, sa loob ng isang malinis at walang emosyong kwarto, sinimulan ko ang ikalawang yugto ng aking plano. Binuksan ko ang aking laptop at isa-isang sinigurado ang lahat ng aking pinaghirapan. Inilipat ko ang halos lahat ng laman ng aking primary bank account sa isang bago at hiwalay na account na sila lang ang nakakaalam. Isang account na hindi nila alam na nag-i-exist. Nag-iwan lang ako ng sapat para hindi ito mag-close. Pagkatapos, tinawagan ko ang 24-hour customer service ng lahat ng aking credit cards. Ipinagbigay alam ko na posibleng may magtangkang gumawa ng fraud gamit ang pangalan ko at humiling ako ng mas mahigpit na security measures. Nag-email ako sa aking financial advisor at sa isang abogado na dalubhasa sa financial security. Inayos ko ang lahat. Bawat butas, tinakpan ko. Pagsapit ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga text at tawag. Mula kay nanay, kay tatay, sunod-sunod. Hindi ko sila sinagot. Nag-check out ako sa hotel, nagpalit ng flight, at lumipad pabalik sa Maynila. Pagdating ko sa aking kondo, ang pakiramdam ay kakaiba. Ito ang tunay kong tahanan. Ang bawat sulok, bawat gamit ay simbolo ng aking pagsisikap at kalayaan. Sa gabing iyon, sa wakas, pinakawalan ko ang lahat ng luhang matagal kong kinimkim. Umiyak ako hindi dahil sa nawala, kundi dahil sa wakas, tinanggap ko na ang katotohanang hindi ko kailanman naranasan, ang pagmamahal na dapat sana ay para sa akin. Kinabukasan, Martes, nagpasya akong harapin sila. Hindi ako maaaring magtago habang buhay. Kailangan ko ng closure. Nag-text ako sinasabing tatawag ako ng 8:00 ng gabi at siguraduhin nandoon din si Marco. Sakto 8:00, sinimulan ko ang isang video call mula sa aking home office, isang lugar kung saan ako ang may kontrol. Agad silang lumitaw sa screen, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong galit at pagkalito. Sofia, ano bang nangyayari? Bungad ni nanay, ang unang reklamo ay ang kahihiyan na idinulot ko raw sa kanyang birthday, hindi ang pag-aalala sa akin. Narinig ko ang pag-uusap ninyo nung Biyernes ng gabi, sabi ko, kalmado at direkta. Ang katahimikan na sumunod ay sapat ng kumpirmasyon. Nakita kong namutla si tatay. Si Marco naman, umiwas ng tingin. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng narinig ko. Ang 2 milyong pisong utang, ang plano tungkol sa family business, ang balak na manipulahin ako. Nagtangka pa silang magdahilan na isa raw itong family business opportunity
na nagdadamayan lang ang pamilya. Kailan niyo ako tinulungan? Tanong ko. Nung kailangan ko ng tulong sa kolehiyo, nasaan kayo? Nung kailangan ko ng suporta, nasaan kayo? Ang kanilang sagot, panunumbat. Wala raw akong utang na loob. Makasarili raw ako. Doon sa gitna ng kanilang mga sigaw, sinabi ko ang aking huling salita. Para maging malinaw, sabi ko, hinding-hindi ako magbibigay kahit isang piso. Sinigurado ko na ang lahat ng aking account. Kumonsulta na ako sa abogado. Subukan ninyong galawin ang pera ko o gamitin ang pangalan ko at hindi ako magdadalawang isip na kasuhan kayo. Bago pa sila makasagot, pinatay ko na ang tawag. Pagkatapos isa-isa kong blind-knock ang kanilang mga numero, tapos na ang usapan, gaya ng inaasahan, nagsimula ang fallout. Ikinuwento ng aking mga magulang sa aming mga kamag-anak ang kanilang bersyon ng katotohanan. Ako ang anak na walang utang na loob, na tinalikuran ang pamilya sa oras ng pangangailangan. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga tita at tito, nangangaral at nanghuhusga. Sa una sinubukan kong magpaliwanag, pero napagtanto kong nakapikit na ang kanilang mga isip. Handa na silang maniwala sa kwento ng mga taong mas matagal na nilang kilala. Kaya gumawa ako ng ibang paraan. Sumulat ako ng isang mahaba at detalyadong email. Isinalaysay ko ang lahat mula sa aking pagkabata, sa hindi pantay na pagtrato, sa aking pagsisikap sa kolehiyo, hanggang sa pag-uusap na narinig ko. Walang drama, puro katotohanan lang. Isinend ko ito sa iilang kamag-anak na alam kong may bukas na isipan. Ang aking Lola Rosa, ang pinsan kong si Rachel, at ang tiyuhin kong si David. Ang mga sagot nila ang nagsilbing balsamo sa aking sugatang puso. Tumawag si Lola, umiiyak, at sinabing matagal na niyang nakikita ang lahat. Nagreply si Rachel, naniniwala ako sa iyo. At si Tio David, inimbitahan pa ako para sa isang tanghalian. At ikinuwento na siya man ay may hidwaan sa aking mga magulang dahil sa pagiging bulag nila pagdating kay Marco. Ang mga maliliit na validation na ito ay nagbigay sa akin ng lakas. Ipinakita nito na hindi ako nababaliw. Hindi ko inimbento ang sakit na nararamdaman ko. Ito ay totoo at may mga taong nakakita nito. Ang mga ugnayang ito ang naging pundasyon ng aking bagong simula. Upang tuluyang maghilom, kailangan ko ng distansya. Isang distansyang pisikal at emosyonal. Nang magkaroon ng pagkakataon na mag-transfer sa Singapore office ng aming kumpanya, hindi ako nagdalawang isip. Ibinenta ko ang aking kondo sa BGC, isang desisyong mabigat ngunit kailangan. Ang pag-aayos ng aking mga gamit ay naging isang proseso ng paglilinis, hindi lang ng bahay, kundi pati na rin ng aking buhay. Ang mga lumang alaala, inilagay ko sa isang kahon at itinago sa bodega. Simbolo ng nakaraan na hindi ko na kailangang balikan araw-araw. Ang Singapore ay nag-alok ng isang bagong simula, isang bagong apartment na may tanawin ng syudad, mga bagong kaibigan, at isang bagong perspektibo. Dito, sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin bilang anak ni o kapatid ni, ako ay si Sofia lang. At sapat na iyon, sumali ako sa isang support group para sa mga taong nagmula sa dysfunctional families. Sa una, mahirap. Ang pag-amin sa mga estranghero na ang sarili mong pamilya ang nanakit sa iyo ay parang isang pagkatalo. Pero habang naririnig ko ang mga kwento ng iba, unti-unti kong naintindihan na hindi ako nag-iisa. Sa grupong iyon, natutunan kong tanggapin na may mga magulang na hindi kailanman magiging mga magulang na kailangan mo. At ang pagtanggap na iyon, kahit masakit, ay ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan. Natagpuan ko ang kapayapaan sa pagbuo ng sarili kong pamilya, isang pamilyang pinili na binubuo ng mga kaibigang nagpapahalaga sa akin para sa kung sino ako. 3 taon ang lumipas ng mabilis. Ang buhay ko sa Singapore ay naging matatag at masaya. Na-promote ako sa trabaho, nakahanap ng mga bagong libangan at natutunang magtiwala muli. Ang komunikasyon sa aking pamilya ay halos wala na, maliban sa aking Lola Rosa at pinsan na si Rachel na paminsan-minsan ay nangangamusta. Ang balita tungkol sa aking mga magulang at kay Marco ay nakakarating na lang sa akin paminsan-minsan. Nalaman kong naubos nila ang kanilang retirement savings para tulungan si Marco.
na sa huli ay nag-file din ng bankruptcy at lumipat sa ibang lugar. Isang umaga, habang nagkakape, isang email ang dumating mula kay Marco. Nag-alinlangan ako pero binuksan ko rin. Ito ay isang mahabang liham ng paghingi ng tawad. Ikinuwento niya na sumailalim siya sa therapy para sa kanyang gambling addiction. Inamin niya ang lahat, ang pagiging spoiled, ang pagiging entitled, at ang kasamaang ginawa nila sa akin. Sinabi niya na ngayon, siya na ang sumusuporta sa kanyang sarili, nagtatrabaho ng 2 trabaho, at unti-unting binubuo ang kanyang buhay. Hindi siya humihingi ng kapatawaran, gusto lang daw niyang malaman ko na kinikilala niya ang kanyang mga pagkakamali. Ang liham na iyon ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na hindi ko alam na kailangan ko palang marinig, hindi para sa kanya kundi para sa akin. Para sa maliit na bahagi ng puso ko na nagtatanong pa rin kung may pag-asa pa ba para sa kanila. Binasa ko ang email ni Marco, hindi lang 1 beses kundi 3 beses. Hinanap ko ang anumang bahid ng manipulasyon, anumang hidden agenda, pero wala akong nakita. Ang nakita ko lang ay ang mga salita ng isang taong wasak, isang taong sa wakas ay ginising ng katotohanan, isang taong nagsisisi. Isinara ko ang aking laptop at buong araw kong inisip ang mensaheng iyon. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa? Dapat ba akong magalit pa rin? O dapat ba akong maniwala? Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking therapist. Pagkatapos kong basahin sa kanya ang email, tinanong niya ako ng isang simpleng tanong. Ano ang gusto mong gawin, Sofia? At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang sagot ko ay, hindi ko alam. Isang bahagi sa akin ang gustong burahin ang email at magpatuloy na para bang walang nangyari. Ang bahaging iyon ay ang bahaging natatakot masaktan muli. Ang bahaging nagtayo ng matataas na pader para protektahan ang sarili. Pero may isa pang bahagi, isang mas maliit, mas tahimik na bahagi, na nagtatanong, paano kung totoo? Paano kung nagbago na nga siya? Sinabi sa akin ng therapist ko na walang tamang sagot. Ang tanging sagot ay kung ano ang nararamdaman kong tama para sa akin at hindi ko kailangang magdesisyon agad. Kaya sa loob ng 2 linggo, hinayaan ko ang sarili kong pag-isipan ito. Pinag-usapan namin ito sa therapy. Ikinuwento ko sa mga malalapit kong kaibigan at sa huli, nagdesisyon ako. Sumulat ako ng isang maikli at maingat na reply. Sinabi ko, Marco, salamat sa iyong email. Pinapahalagahan ko ang iyong paghingi ng tawad at natutuwa akong marinig na inaayos mo ang iyong sarili. Kailangan ko ng oras para pag-isipan kung anong uri ng relasyon, kung mayroon man, ang gusto kong magkaroon tayo sa hinaharap. Sana ay respetuhin mo ang boundary na yon. Sofia. Agad siyang nag-reply. Naiintindihan ko, sabi niya, kahit gaano katagal. Nagpapasalamat ako na nag-reply ka. Ang kanyang sagot ay nagbigay sa akin ng kaunting kapayapaan. 3 buwan pa ang lumipas. Sa panahong iyon, mas lalo kong pinatibay ang aking sarili. Mas lalo kong naintindihan na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa kung mapapatawad ko siya o hindi. Na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya kundi para sa akin. Para sa aking sariling kapayapaan. Sa huli, pumayag ako sa isang video call. Ang pag-uusap namin ay awkward sa simula. Ngunit sa paglipas ng mga minuto, nakita ko ang isang ibang Marco. Wala na ang mayabang na ngiti. Wala na ang mamahaling damit. Ang kaharap ko ay isang simpleng lalaki na may bakas ng hirap at pagsisisi sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya ang kanyang recovery program, ang kanyang 2 trabaho, at ang hirap ng pagiging isang independent na tao sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nakinig lang ako. Nagbahagi rin ako ng kaunti tungkol sa buhay ko sa Singapore, ngunit nanatili akong maingat. Ang mga pader na itinayo ko ay hindi ko basta-basta ibabagsak. Nang matapos ang tawag, nagkasundo kami na magpatuloy ng dahan-dahan. Siguro, 1 email kada buwan. Siguro, 1 pang tawag pagkatapos ng ilang buwan. Walang pangako, walang expectations. Isang maliit na pinto na bahagyang nakabukas, pero handa kong isara anumang oras kung kinakailangan. Hindi ko alam kung ang pagbabago ni Marco ay permanente. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng muling pag-uugnayang ito. Pero ang alam ko ay ito.
Natutunan ko ng magtakda ng mga boundary. Natutunan ko ng unahin ang aking sariling kapayapaan. At natutunan kong maglakad palayo kung kinakailangan. Ngayon, habang tinitignan ko ang tanawin mula sa bintana ng aking apartment, napagtatanto ko ang pinakamalaking aral sa lahat ng ito. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagkapanalo laban sa aking pamilya. Hindi ito tungkol sa pera o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap sa aking sarili. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang aking halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pagtingin nila sa akin. Ang tagumpay na binuo ko, ang tahanang nilikha ko, ang mga kaibigang naging pamilya ko, lahat ng iyon ay testamento sa aking sariling lakas at katatagan. Ang pagpapatawad, natutunan ko, ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. Hindi nito binubura ang nakaraan, ngunit pinapalaya ka nito mula sa bigat ng galit. Ang pagtatakda ng mga boundary ay hindi kasakiman. Ito ay self-preservation. At kung minsan, ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin ay ang maglakad palayo sa mga taong patuloy kang sinasaktan, kahit pakadugo mo sila. Dahil minsan, ang pagkawala ng isang pamilyang hindi naman talaga naging sa iyo, ay ang tanging paraan para mahanap ang kapayapaang nararapat sa iyo. Ang kwentong ito ay nagtapos hindi sa isang masayang family reunion, kundi sa isang bagay na mas mahalaga. Isang babaeng natagpuan ang kanyang sariling kapayapaan. Isang babaeng natutong protektahan ang kanyang sarili. At sa huli, iyon ang pinakadakilang tagumpay sa lahat. Naranasan niyo na bang protektahan ang sarili niyo mula sa mga taong dapat sana'y nag-ingat sa inyo? Paano kayo nakahanap ng lakas? I-share niyo ang experience niyo sa comments. Kung nakarelate kayo sa kwentong ito, paki-like, subscribe, at i-share sa mga taong kailangang marinig na okay lang protektahan ang sarili kahit pamula sa sariling pamilya. Salamat sa pakikinig sa aking paglalakbay at tandaan, minsan ang pamilyang pinipili natin ay mas mahalaga kaysa sa pamilyang ating kinagisnan.